Mahal, bukas. Aalis na ako. Ano sa tingin mo? Hindi. Ang Jiangsong Villa ay sayo. Mahal, hindi ba tayo nagkasundo na aalis akong wala? 4 na taon ng kasal. Ngayon magkahiwalay na tayo. Wala nang kinalaman. Hindi mo ba mahal ang pera? Hindi ko hinahabol ang pera mo. Hiwalay na tayo. Hanggat hindi pa tayo pumipirma ng divorce certificate, ikaw pa ring Mrs. Bo Xingzi. Mahal, gusto ko lang maligo at matulog. Okay, Hindi. Malapit na tayong maghiwalay. Kaya kailangan nating pahalagahan ang oras nating magkasama ng higit pa. Uy, amo, ano ang mga utos mo? kunin mo ang sales report para sa bagong quarter para sa kumpanya. Babalik ako bukas. Mag-divorce na ako. Pakasalan mo ako. Papakasalan mo ba ako? Pwede ba kitang pakasalan? Pakasalan mo ako. Mr. Bo ito. Pakasalan mo ako. Sino naman ang magpapakasal sa akin? Papakasalan kita. Noong una, dahil na-trigger ang sumpa ng lahi, para iligtas ang buhay ko, kailangan kong magpakasal sa kahit sino. Ngayon, sa wakas ay matatapos na. Magandang umaga. Basta, hiwalay na tayo. Tapos na ang eksenang ito. Kaya kung ayaw mong pumunta, hindi mo kailangan. Mabuti ang trato sa akin ni Lolo. Gusto kong pumunta para makita siya sa huling pagkakataon, para magpaalam. Si. Ipapasundo kita kay Song Yan. Sa 4 na taon na ito, walang sinuman sa labas ng pamilya ni Bo Xingzi ang kailanman nakakita sa akin. Ngayong nagdidiborsyo na tayo, wala nang dahilan para may makakita sa akin. Pero si Lolo Bo, noong nabubuhay pa siya, tinuring akong parang sarili niyang apo. Ang kanyang libing, kailangan kong pumunta. Lolo, salamat sa nakaraang 4 na taon ng pagmamahal. Dumating ako para ihatid ka sa iyong huling paglalakbay.
Sino siya? Maganda siya. Hindi ba narinig ko na si Mr. Bo ay may lihim na napangasawa na batang asawa? Sa okasyong tulad ngayon, hindi man lang niya pinayagan na pumunta siya? Malamang hindi siya paborito. Narinig ko nag-file si Mr. Bo ng diborsyo. Kung hindi siya magdiborsyo, maraming babae. Naghihintay na pumalit sa kanya. Kung siya ay magdiborsyo, ang mga babaeng humahanga sa kanya. Mababaliw. Huwag kang umalis. Ruansu, mula ngayon, kung wala si Lolo na nagpoprotekta sa iyo, iniisip ko kung gaano ka katagal mananatiling mayabang. Pangalawang binatang Bo, pumunta ka pa dito para lang itanong iyon. Binabalaan kita. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo sa mga ari-arian ng pamilya Bo. Oh, iminumungkahi ko na diborsyuhin mo agad ang kapatid ko. Tingnan mo, mas mabuti pang diborsyuhin mo ang kapatid ko ngayon din. Ang gwapo ng kapatid ko, at magaling siyang maging asawa. Ang mga taong gustong pakasalan siya, ay pwedeng umikot sa mundo. Mas mabuti pang magpakabuti ka. Bowen Yu, hindi mo ba mababago ang mga linya mo? 4 na taon na ngayon. Yan lang ba ang masasabi mo? O sa loob ng 4 na taon, ang masasamang bagay na nangyari sa iyo ay hindi sapat? Ano ang ibig niyang sabihin? Lahat ba ng 4 na taon na ito ng masasamang bagay ay gawa niya? Ikalawang kuya? Ano ang nakikita ng panganay na kapatid sa kanya? Isang mukha sa publiko, iba naman sa pribado. Sinabi ko sa kanya, pero hindi siya naniniwala sa akin. Sa sandaling tumalikod siya, para siyang ibang tao. Pero hindi ito nakikita ng panganay na kapatid. Miss Ruan, ito ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo lang dito at hiwalay ka na kay Mr. Bo. Miss Ruan, noong pinakasalan mo si Mr. Bo, noon, pumirma ka ng prenuptial agreement. Naaalala mo ba? Huwag kang mag-alala, ayaw ko ng kahit anong ari-arian niya. Diborsyuhin ko siya at hindi kukuha ng kahit isang sentimo. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Miss Ruan. Okay lang. Sa pagitan namin, laging ganito lang. Amo. Amo? Tara na. Tapos na. Hindi. Yun na, Xingyu Group. Lahat ng mga programmer na iyon nagsisikap na mag-isip, hindi masira ang code, at na-solve mo ito sa isang saglit. Kaya pala ikaw ang amo. Nag-divorce ako. Nag-divorce? Hindi. Ginoo, ang pagdi-divorce mo parang lakad lang sa parke? Alam mo kung bakit ako nag-asawa. Alam mo yon. Dali, dalhan mo ako ng para sa susunod na quarter na ulat pinansyal. Ano? Ginoo, ang asawa mo si Bo Xingzi, Southern Star Airlines, ang pilotang hinahangaan, CEO ng Bo Group. Guwapo at matalino. Gusto mo talagang hayaan iyon? Magsalita ka pa ng isang salita at itatapon kita sa dagat para pakainin sa mga pating. Kaya, ngayong gabi, mananatili ka sa bahay? Siyempre, Si. ang benta ng quarter na ito lumago ng 10%, na 5% mas mataas kaysa inaasahan ko. Hindi naman masama.
Ang gabi na, bakit mo ako tinatawagan? Saan ka galing? Ang gabi na, bakit wala ka sa bahay? Hindi ba tayo nagdiborsyo? Hindi pa ako pumipirma. Kaya hindi pa ito opisyal. Mahal. Pero pumirma na ako. Pero ikaw ang humingi ng diborsyo. Mahal, bumalik ka muna. Hintayin mo ako ng kalahating oras. Ayon kay Song Yan, ang babaeng ito ay talagang walang kahit anong malasakit sa akin. Hindi ba dapat kang tumira sa bahay? Tumahimik ka. Pumunta ka sa training room at tamaan ang target ng 100 beses. Huwag matulog hanggang matapos ka. Hindi po. Ginoo, dahan-dahan, dahan-dahan. Masyadong mahina. Umuwi ka at mag-practice. Iyan ang bilis mo. Kung talagang aabante ako ng buong bilis, mapapahamak ka kaagad. Hindi po. Tiyak na mahigit 1 oras ang biyahe. Nakayanin mo lang kalahating oras para makarating doon. Talagang aking mabuting amo. Saan ka pumunta? Buong araw akong naghahanap ng matutuluyan. Tama si Song Yan. Ang babaeng ito ay wala talagang pakialam sa akin. Sigurado ka bang ayaw mong panatilihin ang bila na ito? Hindi. Hindi ka ba naghahanap ng matutuluyan? Kunin mo na, tapos na. Tamad na tamad ako. Masyadong malaki ito. Wala akong pambayad ng cleaner. Wala kang gusto. Hindi mo ba naisip na nalulugi ka? Sa loob ng 4 na taon na ito, hindi mo naman ako kailanman ginawa ng masama. Kumain ako ng maayos, namuhay ng maayos, at nagkaroon ng magagandang bagay. Paano ako makakaramdam ng pandaraya? Talaga bang wala kang nararamdamang pagmamahal sa akin? Hanggat mananatili ka sa tabi ko, anumang gusto mo, madali mong makukuha. Iba ako sa mga babaeng pumapaligid sa'yo na nagmamakaawa ng pera at pagmamahal. Ang hinihiling ko lang ay mabuhay ng simple. Para maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap, mananatili ako rito ng 2 araw pa. Miss, sino ang hinahanap mo? Ako si Wang Xinya. Pumunta ako para makita si Mr. Bo. Miss, hindi sinabi ni Mr. Bo na papasukin ka. Wang Xinya. Pamilyar ang pangalan. Paano niya natagpuan ang lugar na ito? Si Wang Xinya ay isang signed artist sa ilalim ng Boss Entertainment. Katatapos lang niya ng isang drama at sumikat ng kaunti. Kumakalat ang chismis tungkol sa kanya at kay Bo Xingxi na ang lahat ng kanyang resources ay galing sa kanya at itinutulak siya nito para maging top star. Sabi nila gusto niyang pumalit at itulak ako, ang tunay na asawa, palabas. Mr. Bao! Mr. Bao, Miss, pakiibaba ang boses mo. ako si Wang Xinya. Pwede bang pumasok? Mr. Bo? Miss, pakiibaba ang boses mo. Papasukin muna si Miss Wang. Magpapahinga ako. Hindi na kailangan. Wala siyang pakialam kahit kaunti na mag-isa ako kasama ang ibang babae. Wala na ba akong dating sa kanya? Manatili ka. Pumasok ka. Kung pumayag si Ginoong Bo,
na pumunta sa aking birthday party. Kung gayon, ang iskandalong ito ay makakapagpasikat muli sa akin. Sino ang babaeng ito? Maaaring siya ay asawa ni Bo Xingzi, na lihim na asawa mula noon. Ginoong Bo, sa susunod na buwan ay ang aking birthday party. Ito ang aking unang pagkakataon na mag-host, kaya medyo kinakabahan ako. Gusto kitang anyayahan na nandyan para sa akin. Okay lang ba iyon? Ito ang imbitasyon. Sige. Tiyak na pupunta ako. Salamat Ginoong Bo, hihintayin kita. At ito ay? Siya ay, Ako ay malayong pinsan ni Ginoong Bo. kung wala nang iba, umalis ka na. Ikaw ang ibig kong sabihin. Ginoong Bo, hindi na kita aabalahin. Aalis na ako. Totoo nga ang mga chismis. Pero ang babaeng ito ba ay talagang asawa ni Bo Xingzi? Pero bakit niya sinabing siya ay pinsan nito? Para itago ang kanyang pagkatao? Pero ang makakita ng ibang babae na dumating sa kanyang asawa, tiyak na hindi siya mananatiling kalmado. Talagang ayaw mong aminin na ikaw ang aking asawa? Mali ang pagkakaintindi mo, mahal. Sa lahat ng mga tao na ito, hindi mo kailanman inihayag ang aking pagkakakilanlan. At hindi mo ako isinama. Sa anumang mga kaganapan, hindi ba ito ay para lamang itago mula sa labas ng mundo ang kaalaman? Kung ano ang itsura ko, ayaw ko, bago ang ating diborsyo. Wala nang chismis. Talaga? Anong ginagawa mo, mahal? Huli na. Oras na para matulog. Hindi ba tayo nagdidiborsyo? Ano ito? Tigilan mo na, Magpakaayos ka. pero sobrang pagod ako. Kaya kailangan mo ng mas maraming ehersisyo, mag-ehersisyo pa. Para palakasin ang iyong stamina. Ang hayop na iyan. Mahal, gutom ka ba? Paano kung gumawa ako ng pagkain para sa iyo? Pwede bang magdagdag ng pancake na may sibuyas? Siyempre, magugustuhan mo ito. Ang sitwasyong ito, hindi mukhang diborsyo para sa akin. Pero kapag iniisip ko, hindi na ako makakakain ng luto ni Ginangbo. Nalulungkot ako. Ang luto ni ate ay kasing ganda ng sa akin. Gutom na gutom din ako. Bitawan mo na. Ginang, ang lahat ng mga sangkap para sa araw ay handa na. Si. Anong problema, Tito Chen? May problema ba? Palaging sinasabi ng binatang master na hindi siya maislan. Pero ang mga chef na dating namin, pagkatapos magluto, halos hindi siya nasisiyahan. Kapag sumasapit ang kanyang manic episodes, hindi niya mapigilan ang pagtatapon ng mga gamit. Madalas siyang laktawan ng pagkain, at lumala ang kanyang kalusugan. Tanging ang mga luto mo, ma'am, ang talagang gusto niyang kainin. Siyempre. Isa akong top Michelin chef. Kahit na dumating ang Emperor ng Langit, masasarapan siya. Ang luto ni Aunt Sang ay masarap din. Pagkaalis ko, aalagaan siyang mabuti ni Aunt Sang. Hindi lang tungkol sa pagkain yon. Mula nang pakasalan mo ang binatang master, ang presensya mo sa tabi niya, ang kanyang sakit, ay hindi na nag-alab mula noon. Nasaksihan ko ang kanyang paglaki,
Talagang perpektong magkapareha kayo. Tingnan mo ako. Nagpapakalat ng mga salita. Babalik na ako sa trabaho. Talagang tinatrato nila ako na parang katulong. Naghahain ng pagkain at inumin. Aalis na ako, ayoko na. Halos handa na. Baka hindi ko na gustong kumain. Gusto kumain. Anong nasa isip ng lalaking iyon? Ano ang iniisip niya? Hindi siya pwedeng manatiling tahimik buong araw. Naglalambot na ang pansit. Sige, sige. Bilisan mo. Pumunta ka sa labas at umupo. Ito. Mabango. Kakain muna ako tapos lilipad para sa shift ko, mag-isa ka sa bahay. Ingatan mo ang sarili mo. Sige. Ingat, mainit. Ang pagpapahaba nito sa kanya ay hindi solusyon. Akala ko pagkatapos ng 4 na taong pagtiyatsaga, sa wakas ay malaya na ako. Pero tinawag niya akong bumalik. Babawiin ba niya ang kanyang salita? Hindi, kailangan kong putulin agad ang buhol. Mahal. Gusto kong kumain ng green pepper fish bukas. Mahal. Sumagot lang ako ng tawag. Nakahanap ako ng bagong lugar. Gusto mo talaga ng diborsyo? Wala ka mang pagsisisi. Natapos mo na ang hiling ng iyong lolo. Noon, hindi ba dahil dito? Na tayo ay mga asawa sa kontrata sa loob ng 4 na taon. Si. Pagkatapos, bukas ng 3 ng hapon. Sa opisina ng sibil na gawain. Paano kung umaga? Wala naman akong gagawin sa umaga. Si. Umaga na lang. Pero ikaw ang humingi ng diborsyo. Sa wakas, malaya na ako. Saan ka pupunta? Isasama kita. Hindi na kailangan. Mr. Jiang, Matagal na tayong hindi nagkita, Mr. Bo. Salamat sa 4 na taon na pag-aalaga kay Ruan Su. bakit si Ruan Su kilala ang CEO ng Baisui Pharmaceuticals na si Jiang Xinyu? Kaya pala gusto niyang makipaghiwalay agad. Mayroon na siyang backup. Mas gwapo ba iyon sa akin? Mas mayaman ba siya sa akin? Eka, bakit ako nagkukumpara kay Jiang Xinyu? Walang paghahambing. Mr. Bo, paalam. Master Tara Narin. Naputol ang alambre, nabali ang binti niya, dinala siya sa City Hospital. Sige, nakuha ko. Master, nabali ang binti ni Wang Xinya. Nasa ospital na siya ngayon. Puntahan natin siya. Si Wang Xinya ay nailipat na sa operating room. Ang OR ay nasa ika-5 palapag. Umakyat tayo at tingnan. Master, puno na ng media ang ospital ngayon. Mas mabuting gumamit tayo ng emergency exit. Master, nandoon ang OR. Ruan Su, Bakit nandito siya? Mr. Bo, bakit nandito ka? Dr. Ruin,
Handa na ang lahat. Maaari na nating simulan ang operasyon. Mr. Bo, busy ako. Lahat, maging alerto. Huwag magbabadya. Opo? Young Master, tama ba ang nakikita ko? Ang taong yon ay si Miss Ruan? Siya nga. 4 na taon. Akala ko ay isa ka lang dropout sa kolehiyo. Dr. Ruan, ilang bagay ang itinatago mo sa akin. At si Wang Xinya? Ikaw na ang bahala, bawasan ang ingay. Huwag mo lang akong isali at palakihin pa. Maglabas lang ng factual na pahayag. Kumusta? Yung doktor na pumasok, Ruan ba ang apelido niya? Si Dr. Ruan? Sobrang galing niya. Idolo ko siya. Idolo? Si Dr. Ruan ang nangungunang surgeon sa City No. 1 Hospital, pinakamahusay sa operasyon. Hindi mo siya kilala? Maraming mayayaman ang pumupunta sa kanya. Pero isang operasyon lang ang ginagawa niya kada buwan. Kahit gaano kayaman, kailangan pa ring pumila. Kahit gaano kayaman, kailangan pa ring pumila. At ito pa, mas kahanga-hanga. Si Dr. Ruan ay nakakuha ng pinakamataas na marka sa college entrance exam noong 5-5 siya at nakapag-double major siya. Sa eskwelahan namin, kilala siya bilang henyo. Dahil sa kanya ako nagdesisyon na mag-aral ng medisina ng seryoso. Binata? Wala akong alam. Ang unang munisipal na ospital ay laging may isang batang babaeng sikat na doktor. Sa kanyang mga kamay, walang pasyenteng hindi nagagamot. Hindi ko inakalang ito ay binibining Ruan. Ano ang tinitingnan mo, mahal? Nainip ako, kaya bumili lang ako ng 2 libro para magpalipas ng oras habang wala ka. Makabagong medisinang sino? Ikaw, tamad? Naiintindihan mo ba yan? Ikaw ang tamat. Ruansu, ang ikaw kanina. At ang mabait at banal mong pagkatao sa bahay, parang dalawang magkaibang tao. Ruansu, sino sa kanila ang totoong ikaw? Lahat ng dati lahat ba iyon ay pagpapanggap? Forceps. Hemostat. Presyon ng dugo ng pasyente. Wala na. Dr. Ruan, kamusta ang tatay ko? Mga miyembro ng pamilya. Ang operasyon ay matagumpay. Ito lang ang dapat naming gawin bilang mga doktor. Pero, 75 taong gulang na ang pasyente. Pagkatapos ng operasyon, kailangan niyang magpahinga ng maayos. Huwag na siyang paakyatin sa matataas na lugar. Baka masira ang kanyang gulugod. Delikado yan. Sa pagkakataong ito, buti na lang dinala mo siya agad. Kung hindi, baka naging delikado sa buhay. Binata, samahan mo siya ng madalas. Huwag kang magsisi sa huli. Salamat, Dr. Ruan. Doktor ka. Bakit hindi ko alam? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mr. Bo, abala ako. Paumanhin. Dr. Ruan, kanina sa operasyon, may mga bagay akong hindi naintindihan. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Dr. Ruan, noong pumuputol ka kanina, malapit ka sa isang ugat. Paano mo ginawa ang hiwa? Mabilis, tumpak, at desidido. Kinabahan ako para sa'yo. Dr. Ruan, may sugat pa talaga doon kanina. Hindi ko napansin. Oo, meron. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Ruansu, ano ka ba talaga? Fengji, ano ang nangyayari? May sakit ako. Bakit hindi pa pumupunta si Mr. Bo sa akin? Sinabi mo ba sa kanya o hindi? Huwag magmadali. Baka darating siya mamaya. Ito lahat ay masamang ideya mo. Nangako ka na hindi ako masasaktan. Pero ngayon talaga akong nasaktan. Oh, sige na. Magsaya ka na hindi ka naoperahan. Niloko natin si Bo Xingzi na inakala mong naoperahan ka at nag-imbita ng maraming media. Hinihintay lang siyang dumating
para mapunta tayo sa headline. Pero Darating ba talaga siya? Naghintay ako mula tanghali hanggang gabi. Bakit ka nandito? Nasaan si Mr. Bo? Abala ang binata. Sinugo niya ako para tingnan ka. Okay ka lang ba? Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Si Bo Xingzi ay hindi man lang dumating. Nagpadala lang siya ng assistant. Ang kaligtasan ko ay wala lang sa kanya. Hindi makakalakad ang paa ko sa loob ng ilang araw. Ang sakit talaga. Alagaan mo mabuti ang sugat mo. Para sa film crew, ang kumpanya na ang bahala. Galit na galit ako. Bakit ko ginawa ang pagpapanggap na ito? Lahat para kay Mr. Bo. At ngayon talaga akong nasaktan. Hindi ko man lang nakita ang mukha niya. narinig ko ang mag-asawa ay malapit nang magdiborsyo. Tiyak, napapalitan mo siya. Dahil masyadong charming ang binata. Wala akong makita. Sabihin mo sa akin, ano ang nagdala ng malaking pinuno ng grupo dito? Kahit na ang kumpanya ng libangan ay bahagi rin ng pamilya Bo, ngunit ang taong ito ay karaniwang halos hindi pumupunta. Sino ang nakakaalam kung bakit bigla siyang nagpakita ngayon at may ganoong kalaking palabas? May chismis na siya at si Wang Xinya ay may relasyon, baka dahil sa pagka-ospital ni Wang Xinya. Tiyak! Nangungunang siruhano sa larangan. Ano pa? Isang 15 taong gulang na nangunguna sa pagsusulit sa kolehiyo. Nagbibiro ka ba? Paano naman hindi ko alam iyon? Ilang taon na ang nakalipas, may isang henyo na nanguna sa pagsusulit. May mali ba sa ulat na ito? Bakit pa ulit-ulit na tumitigil si G, Bo sa pahinang iyon at hindi nag-scroll pababa? Narinig mo na ba ang tungkol sa ilang taon na ang nakalipas, isang 15 taong gulang na henyo na nanguna sa pagsusulit sa kolehiyo? Ano? Ang malaking pinuno, bakit niya itatanong iyon? Ano ba yan? Nasa negosyo tayo ng entertainment, hindi sa circle ng mga nerdy. Hanapin mo ngayon din ang mga nanguna sa pagsusulit sa kolehiyo sa mga nakaraang taon. Oh, G, Bo. Bakit kayo nakatayo diyan? Hanapin ninyo. Sinungaling. Tiyak na malalaman ko lahat ng sikreto mo. At malalaman ko lahat tungkol sa iyo. G, Bo. Ito ang hiniling mo ang mga materyales ng top scorer ng Gaokao. Ang 10 pahinang ito ay mula sa nakaraang 10 taon, lahat ng impormasyon ng mga top scorer ng Gaokao. 2018, bakit puro liberal arts top scorers lang? Nasaan ang mga science top scorers? Walang ideya. Wala sila kahit saan. Sa internet ng science top scorer na ito, kahit anong impormasyon. Parang may taong, sadyang, binura ito. Wala ring nahanap ang mga tao namin. Langtian Ishiba. Si Ruan Su ay eksaktong 11 taong gulang. Ngayon ay 2025 na. Si Ruan Su ay 22 pa lamang. Posible bang ang nawawalang impormasyon ay tungkol kay Ruan Su? Anong paraan ang ginamit niya para burahin ang impormasyon? Bakit malalaman ng nurse na iyon? Iyon ang idolo ko ay hindi nagsusulat ng mga kanta para sa akin kamakailan. Liu. Anong ginagawa mo? Nakatayo sa parusa. Sinasabi ko sa'yo, G, Liu, hindi lang ikaw ay nakatayo sa parusa, kundi ang mukha mo ay puro twist. Kumusta, G, Bo? Hinahanap mo ba ang CEO? Ano ang kailangan mo? On. Ang idolo ko, si Shueihai Dada, siya ay abala sa kanyang diborsyo kamakailan, kaya hindi siya nagsusulat ng lyrics para sa akin sa ngayon. Pero binigyan niya ako ng script. Ang galing! Gusto kong lumipat sa pag-arte. Gusto kong gumanap bilang bida. Idolo na naman. Ano ang silbi ng pagiging talentado? Nagdidiborsyo pa rin siya tulad ko. Xiao Jiang, ito pong maliit na bagay. Pwede niyo naman sabihin sa akin. Walang oras si Mr. Bo para sa inyo, kung nag-arte o hindi. Lumabas na kayo ngayon. Hindi ba ninyo nakikita ang nangyayari, Mr. Liu? Kung si Shueihai ang dakila, ay ayaw na magsulat ng kanta para sa akin, kung magretiro siya sa industriya at titigil na sa pagsusulat,
Hindi ako pwedeng umasa kay Shuehai ang dakila sa buong buhay ko, di ba? Si Shuehai ay talagang sikat sa buong industriya ng musika, pero misteryoso ang kanyang kinaroroonan. Wala pang nakakita sa kanya. Sa kanyang sinabi lang, magaling din pala si Shuehai magsulat ng script. Tunay siyang isang bihirang talento. Mr. Bo, si Xiao Jiang ay bata pa at walang muwang. Hindi niya alam kung gaano kalupit ang industriyang ito. Paano kung lumipat siya sa pag-arte at hindi siya sumikat gaya ng inaasahan? Hindi lang ito makakaapekto sa interes ng kumpanya, kundi pati na rin sa kanyang reputasyon at kinabukasan. Mabuti na may sariling ideya ang mga kabataan. Mabuti iyon, ang bagong album ay gagawin nila ni Shuehai ng magkasama. At yung script na nabanggit mo send mo sa akin para matingnan. Kung angkop papayagan kitang subukan. Talaga? Pero si Shuehai, ang dakila, ay walang oras para sa akin. Kung wala siyang oras, di ba pwedeng maghanap ka ng paraan para magkaroon siya ng oras? Aayusin na natin ito una, send mo muna sa akin ang script. Si Mr. Bao, malapit na magtanghali ngayon. Nag-book na ako ng mesa sa Junyue. Hindi na kailangan. Young Master. Kita mo, yung mesa sa Junyue ay mahirap i-reserve. Sa tingin ko, si Mr. Liu ay nag-effort din ng malaki. Noong narito pa si Ruansu. Ang ref sa bahay ay laging may ang chef mula sa Junyue ay espesyal na nagde-deliver ng malamig na inumin at ice cream. Mahilig siya sa mga ganyang bagay. At pinapakain din niya kami noon. Ewan ko kung ano ang maganda roon. Tara sa Junyue. Siya. Ang init ngayon. Sinong nagsabi sa'yo na magsuot ng sobra? Ako ang CEO. Nagtatrabaho akong parang alipin para sa'yo. Isang CEO na nagpapakapagod. Bukod pa riyan, nakita mo na ba ang isang CEO na naka-casual na damit sa trabaho? Sir, bagay sa'yo ang kahit anong isuot mo. Ngayon ay nag-order ako ng lahat ng paborito mong pagkain. Salamat, sir. Miss Ruan, ano po ang inyong mga utos? Ihain na ang pagkain. Sige, agad po. Sir, pupunta ako sa banyo. Tingnan ko ang proposal. Uy, Shuehai, kuya, pakiusap. Alam kong busy ka, pero para sa aking kapatid, tulungan mo ako ngayong isang beses. Gusto ko talagang magpalit ng karera. Shuehai, Talaga ba? Imposible. Ano ang tsansa? Presidente Bo, tagal na hindi nakita. Ano, kumakain ka rito? Ang lalaking ito, araw-araw na nakasimangot, hindi ba siya napapagod? Paano ba ang amo magtiis sa kanya ng 4 na taon? Ang makulit kong kapatid, pinipilit ka bang sumulat ng kanta para sa kanya ulit? kapatid mo? Oo. Ang kapatid ko ay nagtatrabaho sa Bose Entertainment. Pero si Presidente Bo ay sobrang abala. Naiintindihan ko naman hindi niya pinapansin ang mga artista sa sarili niyang kumpanya ng entertainment. Hoy! 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 May nakikinig ba? Presidente Jiang, kumakain ng hapunan kasama ang kasintahan mo? Paano kung samahan mo kami? Dahil si Presidente Bo ang nag-aalok. Siyempre sasama kami sa iyo. Salamat sa mapagbigay na imbitasyon, Presidente Bo. Tiyak na hindi namin tatanggihan ang kabutihan ni Presidente Bo. Masyadong malamig doon. Umupo ka sa tabi ko. Talagang inanyayahan ng malaking amo ang babaeng kaibigan ni Presidente Jiang mula sa Baisui Pharma. Salamat sa mabait na alok, Presidente Bo. Pagkatapos ng diborsyo, ang layo mo namang umupo. Maaari bang sila talagang ang magkasama na? Nakakainis naman. Bakit hindi ka pumunta rito? Maayos na ang upuan na ito. Manok na may caramel. Dito mismo. Talagang ang malaking amo alam pa kung ano ang pinakagustong kainin ng kasintahan ni Presidente Jiang. Ang drama naman.
Si Director Jiang, hindi man lang nagseselos? Ang sarili mong nobya ay nakaupo sa tabi ng malaking amo. Walang gulang. Ang ganda. Ang elegante. Oo. Mas maganda pa kaysa sa mga artista sa pelikula. Kukuha ako ng banana split. At isang Häagen-Dazs. Sige. Ikaw ay nasa regla mo ngayon. Hindi mo pwedeng kainin iyon. Kaya, Mr. Bo, naaalala mo rin ang regla ng ibang tao bilang libangan? Alisin mo na. Pasensya na, Mr. Bo. Hindi ko ito maaalis. Ito ay in-order ni Miss Ruan. Nagbibiro ka ba? Kami ang nagbabayad. Ginoo. Kahit kayo ang nagbabayad, ayos lang. Sumusunod lang ako sa utos ni Miss Ruan. Kalimutan mo na. Okay, wag na lang. Tara na. Jiang Sinyo? Ingat, Miss Ruan. Saan? Ihatid mo ako sa bahay. Hindi ka ba nakahanap ng bagong trabaho? Hindi na kailangan pumasok? Magtatrabaho ako mula sa bahay. Uy, 0. May mahirap na trabaho. anong kaso? Nag-aalok sila ng kalahating milyon. Kukunin mo ba? Bakit hindi? Sino ang kliyente? Ipadala sa akin ang kanyang impormasyon. May mga kondisyon ba? Sige, pero itinago nila. Iyo ang kanilang impormasyon. Nakatagong impormasyon. Mukhang ayaw nilang matagpuan. Ipadala sa akin ang kaso. 0. Ito ay talagang mahirap na kaso. Kailangan talaga ang iyong mga kasanayan sa pagsubaybay sa network. Kung kaya mo talagang kunin, makakatulong ka sa libo-libo. Hindi ako ganoon kagaling. Sabihin mo sa kanila, delivery sa loob ng 3 araw. Siya. Isang lalaking nakabangga at tumakas. At isang real estate developer. Noong tumakas siya, kinuha niya ang pera. Ang proyekto ay hindi natapos. Mahal. Tama si Anlin. Talagang makakatulong ito sa milyon-milyon. Walang biro. Kumusta mahigit 10 araw na sa silangang Europa? Ang mga smuggler dito ay hindi man lang nag-ayos ng silid. Pagkatapos tumakbo ng ilang araw, mabaho ako. Kalimutan mo na, maghanap ng silid at maligo. Anyway, pagkatapos ng mga araw na iyon sa pagtakbo, walang makakahanap sa akin. Kumusta ang bahay? Sinasabi ko sa'yo, dapat villa talaga. Garage, pool, magagandang babae, wala dapat kulang. Huwag kang mag-alala, hindi problema ang pera. Mabuti, hintayin ko ang balita mo. Matapos tumakbo ng matagal, mga ilang taon na rin simula nang matulog ako sa ganitong komportableng kama. Uy, Ikaw ang hipag ni Bowenhow? Anong kailangan? Binugbog ni Bowenhow ang kapatid ko. Sabihin mo sa akin, ano ang gagawin natin dito? ano ngayon? Alam mo ba kung sino ako? Ang pamilyang Jiang ay hindi basta-basta pwedeng guluhin.
Bakit mo tinatawag yang babae? Para saan? Hindi siya hipag ko. Sa contacts, nakasulat ng malinaw. Hipag, maliban kung may iba ka pang hipag. Uy, zero. Salamat sa tulong mo. Nahuli na namin ang tao. Inaabangan ang susunod na trabaho. Hindi na ako makatulog. Sinasabi ko sa'yo, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa umungol sa harap ng pamilya Jiang mo. Akala mo hindi ko alam kung paano nagsimula ang pamilya Jiang mo. Ang pamilya Jiang natin ay talagang madilim noon. Pero ano naman, matapos maglinis, naging malaking kumpanya pa rin tayo. Sa lahat ng mga taon na ito ang pamilya Bo mo, ay palaging sumasalungat sa atin. Wala namang nakuha na benepisyo mula rito. Amo, masyado kang mabilis magmaneho. Mas malapit ako dito. Ikaw ay bayaw ni Bo Wenhao. At ito ang asawa ni Bo Xingji. Ito ba ang suot ng isang babae mula sa mayamang pamilya? Master Jiang, hindi ko napigilan ang babaeng ito. Walang kwenta. Hindi man lang mapigilan ng isang babae. Anong ginagawa mo dito para tumawa sa akin? Narito ako. Tiyak na hindi para iligtas ka. E di para saan ka nandito? Ang damit na ito, kasama ang itsura ng mukha mo, ay kahit papaano ay bagay. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na dahil lang pinakasalan mo ang kuya ko, ay may halaga ka na. Oy, Mrs. Bo, tama ba? Sino nagsabi sa'yo na ako si Mrs. Bo? Sino ang nagsabi sa'yo na ako si Mrs. Bo? Hindi ka. Alam ko na. Ang pamilya Bo ay napakayaman. Ang asawa ni Bo Xingzi, paano siya magdamit ng ganito? Ang tumawag sa akin ikaw, di ba? Tinawagan ko ang hipag ni Bo Wenhao. Ikaw ba yon? Aminin mo. Ang kakayahan ng babaeng ito. Maglakas loob na gambalain ang tulog ko at haharapin mo ang mga kahihinatnan. At ikaw, ang nagsimula nito. Sinasabi ko sa'yo, sasabihin ko sa kapatid ko, hihiwalayan ka niya. At ang absent mo na iyon, sabihin mo sa kanya, para sa akin. Pwede siyang gumawa ng kahit ano, huwag lang gambalain ang tulog ko. Ako, ang mapagmataas tagapagmana ng isang pamilyang mafia, talagang pinalo ng isang babaeng ganito. Ano bang problema mo? Ang matalo sa akin ay walang ikinahihiya. Hindi pa umaalis? Bilisan mo at umalis. Kapag nalaman ni Jiang Chengwu, huli na ang lahat. Kalagan mo ako. Ang galing mo, pangalawang Ginoong Bo, nakikipag-away, pero hindi man lang makakalag ng isang simpleng lubid. Kuya, Paano ko siya nakasalubong muli? amo, Oy, Bo, matagal na tayong hindi nagkita. Itong nakakainis na peste na naman. Kung ang lakas-lakas mo, tumahimik ka at lumaban. Anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin na inilabas mo si Bo Wenhao. Bakit hindi ako? Imposible. Iyan si Jiang Chengwu. amo. Hindi mo alam kung gaano siya katakot. Sinipa niya ang pinto para bumukas. May latigo siyang hawak. Tapos, hush hush hush, nahulog si Jiang Chengwu. Binugbog ka ba hanggang sa maging tanga? Oo, hindi masyadong matalino. Amo, sasaktan na rin niya ako. Kailangan mong makipaghiwalay sa babaeng ito. Ano bang maganda sa kanya? Bo Xingzi, hiwalay na kami. Pakisabi sa kapatid mo. Natanggalin ako sa contacts niya. Ano? Hiwalay na kayo, amo?
Ano pa ang itinatago mo sa akin? Jiang Sinyo, oh, tara na. Darating na. Masyado ka bang nagmamadaling hiwalayan ako? Dahil ba nakipagrelasyon ka sa kanya? Anong kinalaman ko diyan? Kilala ko siya. Mas matagal kaysa sa iyo. Bo, may mga gagawin ako. Pre, bilisan mo at kalagan mo ako. Aasikasuhin kita pag uwi natin. Hindi mo ako pwedeng iwan, pre. Oy, Xiao Su, miss na miss ka ng lola mo. Bumalik ka at bisitahin siya. tingnan natin. Ang lola mo ay palaging, minahal ka ng higit simula noong bata ka pa. Kaya mo bang hindi na bumalik? Mahal ako ng lola ko, hindi ikaw. Tigilan mo ang paggamit ng sakit ni lola para i-blackmail ako. Xiao Su, alam ko, na lagi mo akong kinamumuhian. Pero sa pagkakataong ito ang lola mo, ay talagang may sakit. Kung may sakit siya, hindi ka ba babalik para makita siya? Si Li Meishing ay nagplaplano na naman ng anong panlilinlang. Gamit ang lola ko para takutin ako. Laging epektibo, di ba? Sa mundong ito, laging nagsisinungaling. Sabihin na may sakit ang nanay mo, ikaw lang ba ang anak na lalaki na gumagawa niyan? Si Meishing ang nanay mo. Paano mo nasabi yan? Ang masamang madrasta ay nanay pa rin. Ruan Shinhua, huwag kalimutan ang nanay ko noong ako ay 8 taong gulang, siya ay namatay. Ikaw ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ruan Su, hindi ako nagsisinungaling ngayon. Talagang may sakit ang lola mo. Matanda na siya, mahina ang katawan. Amo, talagang babalik tayo? Tara na, bumalik. Tara na. Teka, bumalik si Xiaosu. Alam mo kung ano ang sasabihin, di ba? Ikaw ang kausap ko. Narinig mo ba ako? Narinig kita. Nanay? Pamilya naman tayong lahat. Si Xinhua sa pagkakataong ito talagang nasa problema. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Alam ko lahat ng sinabi mo. Ma'am, bumalik na ang pangalawang binibini. Bumalik si Xiaosu. Lola, ito ay para sa iyo. Sa pagpunta dito, binili ko ito para sa iyo. Xiaosu, lalabas ka na kaganyan? Kahit man lang, dapat mag-ayos ka ng kaunti. Kung ang negosyo ng tatay mo, mga amo, makita ka, iisipin nila ang binibini ng pamilya Ruan ay sobrang gulo. Tita, mabuti ang intensyon niya para sa iyo. Sige, masyado lang akong madaldal. Kung alam mong madaldal ka, tumahimik ka na lang. Lola, kamusta ka nitong mga nakaraan? Narinig ko sa tatay ko na may sakit ka raw. Ilang araw ang nakalipas, medyo may konting sipon ako. Wala namang seryoso. Lola? Medyo may problema lang ang baga mo. Isinama ako ng tatay mo sa doktor. Nagpa-IV ako. Lola, kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo sa akin. Huwag mong kalimutan, ano ang ginagawa ng apo mo. Ang kakayahan ko sa medisina ay mas mahusay kaysa sa mga doktor sa labas. Mas mahusay, alam mo ba? Ang matandang babaeng iyon. Malinaw niyang pinangako sa akin, nakakausapin niya si Ruan Su. Ngunit ngayon, wala siyang sinasabi. Xiaosu, babalik ka na. Wala akong maraming oras. Mas mabuting dumiretso ka na sa punto. Bakit mo ako pinabalik? Xiao Su, hindi ba pwedeng, miss ka ng lola mo? Miss ka ng tatay mo? Kailangan bang, ang ating ugnayan ng mag-ama, ay gawing napakalayo? Noong namatay ang nanay ko, dinala mo si Li Meishing sa bahay at hinayaan ang anak niya na bulihin ako. Bakit hindi mo pinahalagahan ang pamilya noon? Hindi iyon patas. Si Tingting ay bata pa, kung tutuusin. Bakit hindi mo siya bigyan ng tsansa? Naghahanap ka ng dahilan? Sabihin mo na lang ang gusto mo. Hindi nagsasalita, ha? Aalis na ako. Hoy, huwag kang umalis. Xiao Su, alam mo, sa negosyo ng pagsasaayos, Dumiretso ka na sa punto. ilang araw ang nakalipas.
May nangyaring insidente sa construction site. Nasaktan ng isang manggagawa, nalaman ng kliyente, at gusto nilang kanselahin ang kontrata. Narinig ko si Old Master Wu ay may malubhang sakit. Walang makakapag-opera sa kanya. Kung maaari mong. Ang trabaho, ang manggagawa. Ano na ang kalagayan niya ngayon? Maliit o malubhang pinsala? Huwag mo na itanong. Nasa ICU pa siya. Araw-araw, malaki ang gastos. Binigyan ko na siya ng 100,000. Sarili mong empleyado, hindi mo siya pinapahalagahan. Ang negosyo mo lang ang iniisip mo. Talagang hindi ka nagbago kahit kaunti. Alagaan mong mabuti ang lola ko. Tutulungan kita. Sige, huwag kang mag-alala, siya ang nanay ko. Hindi ko siya pababayaan. Huwag kang mag-alala, Xiaosu. Alagaan mo ang iyong sarili doon. Ayusin ang isang pagpupulong sa pamilya Huo. Sabihin sa kanila operasyon ngayong gabi. At saka, ikansela ang flight papuntang Italy at ipagpaliban ito bukas. Nakuha ko. Kapitan Bo, narito ang listahan ng pasahero. May problema ba, Kapitan Bo? Bantayan mo ang mga pasahero sa paligid ni Ruansu at ang kanyang mga galaw. Ruansu? Ano ang espesyal sa kanya? Na pinapahalagahan siya ni Kapitan Bo? Siya iyon. Hindi naman siya pangit. Pero kumpara sa akin, malayo siya. Hindi ka naman pangit, pero may mali sa mata mo. Wala kang kamalayan sa sarili. Du, Baliw ka ba? Kapitan Bo, pinagawa mo sa akin na bantayan kanina na si Ruansu ay nakikipag-usap sa lalaking katabi niya at masaya silang nag-uusap. Mukhang napaka-sweet. Ruansu talaga, kahit saan ka pumunta, laging may mga lalaking humahabol sa'yo. Ang ginoong iyon ay napakagwapo rin. Ang dalawang iyon magkasama, tugma silang dalawa. Talaga? Ano pa ang ginawa nila? Ang earbud ng ginoong iyon, aksidenteng nahulog sa ilalim ng upuan ni Miss Ruan. Malapit na niya itong tulungang pulutin, at ang ginoong iyon agad lumapit sa paanan ni Miss Ruan. Ang dalawang iyon ay biglang nagtititigan ng matindi. Ang lalaking ito ay may estilo na gaya ko noong high school kapag nanliligaw sa mga babae. Lalabas muna ako. Mga kababaihan at kalalakihan. Dahil sa air turbulence, ang eroplano ay nakararanas ng kaguluhan. Mangyaring huwag magpanik, mangyaring ikabit ang inyong seatbelt. Salamat. Nahulog ang iyong earbud, di ba? Ano ang balak mong ihulog susunod? Ano ang ibig mong sabihin? Eksakto kung ano ang sinabi ko. Pasensya na po, sino ka? Ang kapitan ng flight na ito. ibig kong sabihin, bilang ano pinipigilan mo ako sa panliligaw sa kanya. Kaya, Inaamin mong nanliligaw ka sa kanya. bakit ko itatago? Kung gusto mo ang isang tao, nililigawan mo. Kung hindi, lumalayo ka. Bakit ginagawang komplikado? Hindi mo naiintindihan kahit iyon? Tanungin mo siya. Kung gusto niya ng strawberry juice. Oo, Kapitan. Kahit na sinabi ko iyon, si Kapitan Bo ay hindi pa rin iniwan ang babaeng iyon. Kapitan, gusto ko rin.
Dumiretso ka lang, nasa kaliwa ang banyo. Uminom ka hanggat gusto mo mula sa gripo. Hemp. Ano ang problema? Wala. Alis na ako. Hindi ko alam kung anong mga panlilin lang ang ginamit ng babaeng iyon para maging labis na nahumaling ang kapitan sa kanya. Hindi maaari. Kailangan kong mag-isip ng paraan para harapin siya. Miss, gusto mo ba ng isang baso ng bagong piga na strawberry juice? Mukhang naiinip na naman si Kapitan Bo. Hindi, salamat. Hindi ko gusto ang strawberry juice. Tumanggi siya? Perpekto. Nakatipid sa akin ng problema. Kapitan Bo, sinabi ni Miss Ruan na hindi niya gusto ang strawberry juice. Kaya si Kapitan Bo ay maaari ring tanggihan. Hindi gusto. Bakit siya dati lagi iyon ginagawa sa bahay? Lahat ba ng nasa harapan ko, pati ang kanyang mga kagustuhan, pawang peke? Mga ginang at ginoo, mangyaring malaman. Ang aming sasakyang panghimpapawid ay dumadaan sa isang lugar ng malakas na pag-alog na may patuloy na pagyanig. Mangyaring manatiling nakaupo at isara ang inyong sinturon. Anong nangyayari? Hindi ito ang unang beses na nakaranas tayo ng turbulence. May karapatan kaming malaman. Hindi ba sinabi lang nila na matatapos na raw ito? Bakit lumalala? May mali kaya? Walang mali. Paano naman yan walang mali? Nasa himpapawid tayo. Naku, sino ba itong piloto? Medyo gwapo siya. Pero sino ba ang nakakaalam tungkol sa kanyang kakayahan sa pagpapalipad? Galing siya sa South Star Airlines, ang kasalukuyang presidente. Siya ang pinakamahusay na piloto sa South Star. Walang magkakamali sa kanya. Isang presidente ng airline na siyang nagpapalipad ng eroplano? Paano naging posible? Lahat, tumigil na kayo sa pagtatalo. Manahimik. Kung mayroon sanang mas matandang piloto na mas may karanasan, hindi magiging ganito. Bo Xingzi, kung sa tingin mo hindi siya sapat, ikaw kaya? Ikaw na ang magpalipad ng eroplano. Kapitan Bo, ang emosyon ng mga pasahero ay napaka-negatibo. Ang sitwasyon ay maaaring mapanganib. Ito ay maaaring hindi ordinaryong turbulence. Ang galing. May nahulog. Saan ka pupunta? Mapanganib yan. Paano siya sa gayong matinding turbulence? Nakatayo ng matatag? Taga Jiangcheng ako. Si Dr. Ruan Su ng First Hospital. Mahina ka ngayon. Uminahon ang paghinga mo. Ayaw ko pang mamatay. Maaring talagang nasa problema tayo? Lahat magfasten ng seatbelt. Isuot ang oxygen mask. Lahat manatiling kalmado. Bitawan. Kahit anuman problema mo sa akin, makiisa ka. Kumusta siya? Panandalian lang siyang nawalan ng malay. Hindi siya na-shock. Dagdag pa, sobrang stress siya sa pag-iisip. Pansamantala siyang pagod. Kung walang malaking problema. Pagkatapos magpahinga ng sandali, magigising siya. Bantayan mo siya. Tara. Tulungan mo siyang tumayo. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang umuwi. Ayaw ko rito mamatay. Kailan tayo lalapag? Magandang araw sa lahat. Ako ang kapitan ng flight na ito. Asawa? Ruan Su. Kumusta sa inyong lahat? Ako ang asawa ng kapitan ng flight na ito. Asawa Ruan Su. Ang asawa ko, si Bo Xingzi. Siya ay profesional na sinanay. Sa 4 na taon, simula ng pakasalan ko siya, malinaw ko siyang napanood na nagsimula. Bilang isang munting trainee pilot. Hanggang sa maging kapitan ngayon.
Alam ko ng malinaw kung gaano siya kagaling. Kaya't mangyaring pagkatiwalaan siya. Ang kanyang asawa ay nasa eroplanong ito. Gaano man ito kadelikado, siya ay mananagot sa kanyang asawa at sa lahat ng mga pasaherong sakay. Naniniwala ako tiyak na madala niya ang lahat. Naligtas na makalapag. May bagyong may kulog at kidlat sa unahan. Para sa panahon ng flight, ito ay isa sa pinakamapanganib na kondisyon. Ang bagyo ay napakalawak. Ano ang gagawin natin, Kapitan? Ano ang gagawin natin ngayon? Kailangan naming umikot. Ngunit kung tayo ay dumiretso, ang turbulence ay matindi. Hindi maisip. Kailangan naming humiling ng mas malawak na daang umikot. Tower. Humihingi ng pahintulot para sa detour. MU-8866 detour sa flight. Walang sapat espasyo o posisyon. Humihingi ng climb. Naaprubahan ang climb. Pumili ng altitude ng climb. Humihingi ng 2,000 talampakan. 2,000 talampakan. Naaprubahan ang climb. Bo Xingzi, alam kong kaya mo. Mamamatay ba tayo dito? Kapitan, talagang tinakot ako nito hanggang mamatay. Kapitan Bo, ano na ang sitwasyon? Normal na ang paglipad ng eroplano ngayon. Nasaan si Punong Steward He? Ano ang lagay sa labas? Si punong steward hikakabangga lang sa pinto ng malakas. Mukhang nasaktan siya. Nasaktan? Ang lala ng turbulence na yon. Ang mga pasahero malamang takot na takot. Oo, nakakatakot talaga. Ako rin, muntik na akong mamatay sa takot. Pero, swerte, nandoon si Mrs. Bo. Siya ang nagkontrol ng sitwasyon. Kapitan Bo, hindi maganda ang ginawa mo. Si Mrs. Bo ay sobrang diho at hindi mo man lang sinabi sa iba. Pagbalik nating, mag-aanunsyo ako ng magandang balitang ito sa PA system. Minamahal naming mga pasahero. Bumalik na sa normal ang eroplano. Tapos na ang turbulence. Mangyaring manatiling kalmado. Pagkatapos ng mabilisang pagsusuri ng crew, pwede na kayong gumalaw sa loob ng cabin. Galing! Oh, pare. Akala ko mamamatay na ako dito. Galing. Diyos ko, na si Mrs. Bo ay sobrang kalmado at composed. Oo, si Kapitan Bo ay galing din. Siya pala ang asawa ng kapitan. Akala ba niya payaso ako? Kumusta kayong lahat? Ako ang kapitan ng flight na ito, Bo Xingji. Si Kapitan Bo! Kanina lang, ang eroplano natin ay malubhang naapektuhan ng bagyo na nagdulot ng matinding turbulence sa ngalan ng Nanxing Airlines. At ng lahat ng tripulante, ako ay nag-aabot ng aming taos-pusong paghingi ng tawad. Salamat sa inyong pag-unawa at tiwala. Sa wakas, gusto kong pasalamatan ang aking asawa dahil sa pinakamahalagang sandali, pinakalma ang nerbiyos ng lahat at pasalamatan din ang lahat ng tripulante para sa kanilang pagsisikap. Ngayon ang eroplano ay ligtas nang nakarating sa Italia. Nais ko kayong lahat ng isang kaaya-ayang paglalakbay. Salamat, Kapitan Bo. Itong si Kapitan Bo ay talagang perpekto. Hindi lang siya gwapo, kundi maganda rin ang boses niya. At Ang galing niyang magpalipad ay kahanga-hanga. Mula ngayon sa kanyang pamamahala, panatag ako. Lilipad pa rin ako sa kanilang airline, Mrs. Bo. Hindi lang siya maganda, kundi nanatili siyang kalmado sa panganib. Ang ginawa niyang hakbang ay talagang isang huwaran ng isang malakas na babae. Dito po. Column. Iniligtas mo ako kanina. Ikaw ay nagkaroon ng panandaliang pagkahimatay. Tungkol naman sa mga panloob na pinsala, kailangan mong pumunta sa ospital para sa isang buong check-up. Salamat. Kapitan Bo,
ay tila labis na nag-aalala tungkol sa'yo. Tiyak na. Talagang gusto ka niya. Ganoon ba? Bo Xingzi, Yang, Bo. Saan ka pupunta? Salamat sa pagsasalita para sa akin ngayon. ako. Tinawag ko na lang ang sarili ko na Jien, Bo. Dahil kailangan kong pakalmahin ang mga pasahero. Ito ay para sa pag-iingat sa sarili. Ang iyong tagapaglingkod sa eroplano ay nasugatan din. Kahit anuman ang iyong dahilan. Ginamit mo ang pangalan, Gianji, Bo, minsan. Kaya ngayon, ikaw ay akin. Bo Xingzi, maaari mo bang tumigil sa pagiging napakabata? Wala akong pakialam. Gusto kong kasama mo ako ngayong araw. Hindi ngayon, may mga gagawin ako. Kaya may utang ka sa akin. May utang ako sa iyo. Alis na ako. Kung gusto mo sila, habulin mo sila. Kung hindi, lumayo ka. Bakit ang dami mong paligoy-ligoy? Huwag mong sabihing ikaw hindi mo man lang maintindihan iyon. Kanselahin lahat ng aking mga appointment. Pupunta ako, mananatili dito sandali. Oo, Ginoo. Amo, Ano ang sitwasyon ngayon? May sumusubok na kunin ang ating teritoryo. Ilang araw na ang nakalipas, sinadyang sinunog nila ang ating bodega. May sumisikwat sa teritoryo natin. Ilang araw na ang nakalipas, sinunog nila ng kusa ang bodega natin. Ang lalaki ng loob nila sunugin ako ng ganito. Ang yayabang ng mga yan. Sa huli, lumala ito hanggang kay Harris ng Interpol. Pagkatapos ng usapan, napagdesisyonan naming makipag-away. Away? Anong klaseng laro yan? Ama, ang bagay na ito hindi dapat baliwalain. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng Dark Sect. Kung matalo tayo, paano natin sasagutin ang yumaong ama? Ano pa? Ang sumisikat na bituin nitong nakaraang 2 taon, ang bagong kampiyon sa boxing, ay nasa panig nila. Hawak niya ang titulo sa loob ng 2 taon. Walang talo. Ang bagong kampiyon sa boxing. Isang taong hindi natalo. Hindi lang sila iyon. Kung ako ang tatanungin, maliban kung mag-retire si Ying Xiang, kung hindi, kahit gaano kalakas ang kampiyon, kung haharapin nila si Henry, wala silang pag-asa. Pero narinig ko na si Ying Xiang ay namatay ilang taon na ang nakalipas. Dahil hindi natin sila kayang talunin sa ring, mas mabuti pang harapin natin sila ng diretsyo. harapin lang sila ng diretso. Kahit na ang Dark Sect ay isang underground na organisasyon. Pero hindi kami kailanman gumawa ng anumang iligal. Palagi kaming sumusunod sa tamang landas. Dahil mayroong simpleng paraan para malutas ito. Bakit hindi natin ito gawin? Simple? Huwag kang magyabang. Akala ko magdadala ka ng mga bihasang tao. Pero sa halip, mag-isa ka lang dumating. Isang babae lang tulad mo, paano ka kaya makakayanan? Tumahimik ka! Amo, mas matagal kaming kasama ng matandang ama kaysa sa iyo. Hindi namin alam kung bakit pinayagan ka ng matanda na pumalit sa kanya bilang ama. Pero ngayong umabot na sa ganito, tigilan mo na ang pagpapanggap at pagiging matapang. Pinagdududahan mo ba ang desisyon ng matandang ama? Pagod na ako. Maaari na kayong umalis. Matandang ama, binigo kita. Ang Dark Sect hindi makakaligtas sa pagkakataong ito. Ginoo, nandito ka para manood ng Ultimate Battle din, di ba? Ultimate Battle? Hindi mo alam? Bakit ka nandito?
Galing sila sa iba't ibang organisasyon, naghahati-hati ng teritoryo. Pre, napakaswerte mo. Dumating ka sa tamang oras para sa laban ni Champion Henry. Ito, isang babae ang lalaban sa champion. Sayang, narinig ko maganda raw siya. Bakit sayang? Sa tingin mo ba yung babaeng yon, hindi kayang talunin siya? Nagbibiro ka ba? Yan ang champion. Hindi pa natatalo sa laban. Sa tingin ko mananalo ang babaeng ito. Kung tutuusin, marami kang sorpresa na ibinigay sa akin, Ruansu. Batiin natin ang bagong champion natin, Henry. Henry, Sunod, batiin natin ang pinakahihintay, hindi na koronahang hari ng singsing ng boxing, Yin Xiang. Diyos ko, nananaginip ba ako? Si Yin Xiang? Talagang Dark Gate naglabas ng lahat ngayon. Nakuha nila si Yin Xiang. Narinig ko si Yin Xiang patay na raw. Buhay pa siya? Ang galing, Yin Xiang ko. Ikaw si Yin Xiang. Ikaw si Yin Xiang. Diyos ko, nananaginip ba ako? Noong unang sumikat si Yin Xiang, kasi simula pa lang ng karera ni Henry. Grabe, malapit na akong umiyak. Sa buong buhay ko, hindi ko inakala na makikita ko uli si Yin Xiang. Ang master ay talagang ang maalamat na Diyos ng boxing, si Yin Xiang. Yin Xiang Tor. Pumusta ako na mananalo si Henry. Sira na ako. Hoy, pumusta rin ako kay Henry. Sa palagay ko, walang tao ang pumusta sa Dark Gate, di ba? Ako. Ang makulit mo. Sinundan mo talaga ako dito. Sira, kumita siya ng malaki. Ingat. Panalo si Yin Xiang. Yin Xiang? Panalo tayo, Lin, panalo tayo. Oh, Ang galing ko, di ba? Bakit nandito ka pa? Masakit ba? Kapitan Bo, ito ba ang paraan mo ng pag-aalaga sa akin? Kapitan Bo, kanina lang, parang, talagang nag-aalala ka sa akin. Nag-aalala ako sa iyo. Kaya, masakit ba? Sa buong buhay ko, walang sino man ang nagtatanong sa akin kung masakit. Medyo masakit. Sumama ka sa akin sa ospital. Ako ang pinakamahusay na doktor. Bakit pupunta sa ospital? Kaya pumunta ka sa Italia, para lang dito. Kaya kong lumayo ng normal. Pero ang lihim na pintuan na ito ay iniwan ng aking ninong. Kailangan kong protektahan ito para sa kanya. Kailan ka nagkaroon ng ninong?
Masama ba sa iyo ang iyong tunay na ama? Hindi siya mabuti sa akin. Napakasama niya. Bakit ngayon mo ito sinasabi sa akin? Siguro dahil maganda ang pakiramdam na laban. Ang pagkapanalo sa laban ay nagpasaya sa akin. Kailangan ko nang umalis. Saan ka pupunta? Tapos ka na sa iyong negosyo, babalik sa Tsina. Sumama ka sa akin. Xingji! Xingzi! Cheng Ziyin. Xingji! Xingji, narinig ko, pumunta ka sa Italy. Diretso akong galing sa eskwela para makita ka. Sino siya? Walang sino. Xingji, tara, kumain tayo. Pagod ako. Kumain ka na lang mag-isa. Kapitan Bo, hindi ka ba makikipag-date sa kapatid mo? Nagseselos ka. Manatili ka sa hotel ko ngayong gabi. May tinutuluyan ako. Mrs. Bo. May utang ka pa sa akin na isang araw. Sige, mananatili ako. Pasensya na, wala na kaming bakanting kuwarto. Pasensya na po ma'am, wala na pong available na kuwarto. Ang ganda ng serbisyo ng hotel na ito, kaya karaniwan, kailangan mong mag-book ng maaga. Kung mag-book ka ngayon, wala kang makukuha. Talaga? Unang beses ko lang makita si Captain Bo na may ganyang ngiti. Malaki ang kwarto ko. At may kwarto ito. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin. Kalimutan mo na. Kaya, hindi naman tayo bago sa isa't isa. Ang dekorasyon ng kuwartong ito ay halos katulad ng Jangsong Villa. Maliligo muna ako. Parang talaga bumalik ako sa mga araw na kasama siya na nakatira sa bahay na iyon sa loob ng 4 na taon. Tumutunog ng tuloy-tuloy ang phone mo. Masyadong maingay. Tumatawag ang phone mo. Ang lakas. Pwede mo bang kunin para sa akin? Sagutin mo. Kumusta? Hindi ba ito phone ni Xingzi? Naliligo siya. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang. Ipaabot ko. Sino ka? Bakit ka kasama si Xingji? Tumawag ka ba para itanong iyon? Mukhang hindi naman importante. Magbababa na ako. Ang Miss Cheng mo ay talagang hindi masaya na sinagot ko ang phone mo. Magluluto sana ako ng 2 bowl ng shredded pork noodles. Ngayon isa na lang ang gusto kong gawin. Ang petty.
Kumusta? Xingji? Sinong babaeng iyon kanina? Ang sama niya. Huwag mong alalahanin kung sino siya. Ano ang gusto mo? Xingji, babalik na ako sa bansa. Ipinangako mo sa akin na tutulungan mo ako na hanapin ang contact info ni Master Su. Sasali ako sa piano competition. Kung hindi ako makakuha ng magandang ranking sa pagkakataong ito, ang lolo ko tiyak na susuko sa akin. Sige, nakuha ko. Mag-uusap tayo mamaya. Magbababa na ako ngayon. Wala talaga ako noon. Ex-wife mo lang ako. Hayaan mo si Miss Cheng na gawin iyan para sa iyo. Wala sa aming dalawa. Kaibigan ko lang siya noong bata pa kami. Dati niya akong iniligtas. Tagapagligtas ha. Kaya humingi siya ng pabor sa akin. Dahil sa kabaitan noong bata pa kami, hindi ko siya matanggihan. Pabor? Anong pabor? Pakasalan siya. Ganoong klaseng pabor. Paano magiging ganoon? Humingi lang siya na tulungan ko siyang maghanap ng master ng piano, si Master Su. Kumain ka ng dahan-dahan. Tapos, pinahanap ka ba niya kay Master Su para sa isang bagay? Si Master Su ay nasa 20 pa lang, pero sa murang edad, naabot na niya ang tugatog. Kumuha lang ng pinakamataas na unang pwesto sa pandaigdigang kompetisyon ng piano. Ang pamilya Cheng ay isang dinastiya ng piano. Mula nang malaman ni Old Master Cheng na si Master Su, sa murang edad, ay nakamit ang napakarami, samantalang ang kanyang apo ay pangkaraniwan lang. Nagalit siya ng sobra at naospital. Kaya sabihin mo sa kanya na ayaw siyang turuan ni Master Su. Bakit? Kilala mo ba si Master Su? Hindi ko siya kilala. Oy. Talagang naubos mo lahat, iwanan mo ako ng konti, hindi pa ako kumakain. Hoy, Mr. Bo. Magkita ulit tayo? Sige, Kapitan Bo. Pwede mo akong iwan dito. Kita-kits. Saan? Ang ibig niyang sabihin, mag-uusap tayo sa telepono? Tatawagan mo ba? Si Bo Xingzi mamaya? Sila ang gustong makipag-usap. Piano Master Ruan Su. Ginoong Bo, ang contact info ni Master Su na hiniling mo sa akin na hanapin noong nakaraan, nakuha ko na. Pinadala ko na sa phone mo. Kumusta? Si Master Su ba ito? Kumusta, Ginoong Bo? Matagal na tayong hindi nagkita. Song yan. Sigurado ka ba? Tama ba ang numero? Walang pagkakamali. Ginoong Bo. Ginoong Bo, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Si Miss Cheng na iyon. May mga kahilingan pa ba siya? Ipapaabot ko, hayaan mo siyang makipag-ugnayan sa iyo ng direkta. Ang sabi. Kumusta? Si Master Su ba ito? Ang galing. Fan kita. Miss Cheng, siya pala ang fan ko. Ikaw ay yung babae sa tawag kahapon. Yung babaeng iyon. Hindi pwede. Paano ka naging Master Su? Hindi pwede? Paano naging Master Su ka? Bakit hindi? Mukhang yung kapatid mong si Xingzi. Nagsisinungaling sa iyo. Singilin mo siya. Amo. Mababa naman yan. Dr. Ruan, pakiupo po. Director, gusto niyo akong makita? Dr. Ruan, may kakaiba akong kahilingan. Sino ulit ang nagpapahiling ng operasyon? Lumapit para magmakaawa sa iyo?
Gaya ng inaasahan. Walang nakakatakas sa iyong mga mata, Dr. Ruan. Hindi siya nagmakaawa sa akin. Ako ang nagmamakaawa sa iyo. Mayroon akong matandang kaibigan na mahigit 20 taon, isang matandang kaibigan. May sakit siya. Kailangan niya ng bypass surgery. Ang kanyang sakit ay lahat sanhi ng kanyang mga anak at apo. Itong matandang lalaki, bakit ang tigas ng ulo niya? Oy, Tingnan ko ang report. Mataas na presyon, diabetes. Ang puso kailangan ng 4 na bypass. Itong pasyente, kaya ring gawin ni Dr. Lee. Hindi kailangang ako. kung iba ang gagawa, hindi ako mapapanatag. Ruan Su, ikaw ang nangunguna sa larangang ito. Alam ko ang patakaran mo. Karaniwan, kahit ang mga matataas na opisyal, na lumalapit para magmakaawa sa akin, tinanggihan ko lahat. Kilala ko ang iyong pagkatao, Direktor. Pumapayag ako. Saka kita dadalhin ngayon para makilala ang matandang kaibigan ko. Hindi na kailangan. Ang operasyon ay nakatakda bukas ng 9 ng umaga. Kita tayo sa OR. Ay naku Lolo, bakit hindi pa siya lumalabas? Naku? Hoy, tingnan mo! Dr. Ruan, kumusta ang tatay ko? Oo. Kumusta ang lolo ko? Matagumpay ang operasyon. Mga kapamilya, sumama kayo kay Dr. Lee para pirmahan ang kumpirmasyon. Okay, salamat. Hoy, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Oy, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Huwag kang magsalita ng walang kwenta, ate. Ito ang ospital ng unang lungsod, ang nangungunang siruhano. Si Tio Shen mo ang pumunta para hilingin sa kanya na magbigay ng espesyal na konsiderasyon para sa lolo mo at gawin ang operasyon. Bilisan mo at humingi ng tawad kay Dr. Ruan. Pasensya na. Ginoo, kumusta ang paggaling mo? Ikaw siguro si Dr. Ruan. Sinabi sa akin ni Matandang Shen, maraming salamat. Napakabata pa at napakagaling sa medisina. Ginoo, sobra naman kayo. Marami pang ibang mga doktor na tahimik at walang pagod na nagtatrabaho. Lahat sila ay sa kani-kanilang mga tungkulin. Bawat isa ay hindi mapapalitan. Kaya maraming tao ang karapat-dapat purihin. Dr. Ruan, napakabata at may mabuting puso na. Nakaramdam ako ng totoong pagpapakumbaba. Lolo? Lolo, pumunta ako para makita ka. Ikaw na naman? Ikaw na babae. Bakit lagi mo kaming ginugulo? Ikaw na walang utang na loob na apo. Paano ka nagsasalita ng ganyan? Lolo? Dr. Ruan ang nagligtas ng buhay ko. Paano mo naging sobrang walang galang sa kanya? Lolo, hindi mo alam kung sino siya, wala kang ideya. Hindi pa ako bulag. Hindi siya ay ang dahilan kung bakit ka nagalit at nagkasakit. Ang master ng piano, Maestro Su. Ang galing mo. Bata ka pa. Tumatanda na ako. Hindi ko inaasahan na si Dr. Su ay hindi lang magaling sa medisina, kundi pati sa pagtugtog ng piano sa napakataas na antas. Kung ikaw ay apo ko, napakaganda iyon. Miss Cheng, kailangan ng lolo mo ng tahimik na pahinga. At ito ay isang ospital. Puwede ba, tumigil ka sa pagsigaw? Xingli, nandito ka pala. Lolo Cheng, Xingji, ang laki mo na. Xingji, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Bakit kayo masyadong magkalapit? nililigawan ko siya. Ano? Magaling. Si Dr. Ruan ay napakahusay. Talagang bagay na bagay. Oh, Lolo, bakit mo pinapanigan ng iba? Ikaw, matuto ka sa ate mong si Ruan. Sa ngayon, hindi ka pa rin niya katapat sa kahit anuman. Lolo, magpahinga ka ng mabuti. Babalikan kita mamaya. Sige, salamat. Xingji,
Nililigawan mo ako? Ruanso, napagtanto kong, talagang hindi ako mabubuhay kung wala ka. Ito ang unang beses na narinig ko ang mayabang at malayong si Bo Xingzi magsabi ng ganito. Pakiramdam ko kamakailan lang kita nakilala. Habang mas naiintindihan ko, lalo akong nabihag. Hindi mo ba iniisip na marami akong sinungaling sa iyo? Kung naging mas atento ako sa iyo, kahit kaunti pa, baka ang mga sikreto mo ay hindi na magiging sikreto. Tulad ng, sige, habulin mo ako. Mahal, anong gusto mong kainin mamaya? Sandali. Mali ang tawag mo. Pinayagan kitang ligawan ako, pero hindi ako pumayag na pakasalan ka. Si. Magandang Miss Ruan. Gusto mo bang mag-dinner tayo? Sagutin mo muna ang tawag. Kumusta? Mr. Bo, ito si Wang Xinya. Ngayong gabi ay ang birthday party ko. Nangako kang darating ka. Kailan ako nangakong pupunta? Noong huling pagpunta ko sa inyo, at tinanggap mo pa ang imbitasyon. Mr. Bo, susunod na buwan ay ang birthday party ko. Unang beses kong mag-host ng birthday party, medyo kinakabahan ako. Gusto kitang imbitahan na pumunta at suportahan ako. Pwede ba? Ito ang imbitasyon. Si. Siguradong pupunta ako. Nakuha ko? Bakit mo ako tinitingnan? Kasalanan mo ito. Noong nakaraan, nagkunwari kang walang pakialam, kaya pumayag akong pumunta. Paano mo ako masisisi diyan? At saka, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Ang pinapangako ko, hindi ako bumabalik sa salita ko. Ikaw ang may gawa ng problema, dapat kang managot. Paano mo naman pananagutan? Sumama ka sa akin. Ikaw. Bakit wala pa si Mr. Bo? Dahil nangako si Mr. Bo na darating, hindi niya tayo iiwan. Maghintay pa tayo ng kaunti. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito at gawin itong malaking bagay. Siya ang CEO ng Bo Group, Bo Xingzi. Siya ang nagtrending kamakailan dahil sa pagsagip sa eroplano na puno ng mga tao bilang kapitan ng Nanjing Airlines. Sino yung babae sa tabi niya? Sikat ba siya? Mas maganda pa siya kaysa sa sikat na artista na si Xu Shanshan. Baka siya ang sinasabing lihim na asawa ni Mr. Bo. Hindi ka ba natatakot na makuhanan ng larawan ng ganito? Mahal kita ng may malinis na budhi, kaya ano ang dapat kong katakutan? Sino ang babaeng ito? Inimbita ko ba siya? Paano siya nakasama ni Mr. Bo? Magkasama? Maganda siya. Hindi ba yung isa noong isang araw? Ako ay malayong pinsan ni Mr. Bo. Malayong pinsan. Bakit siya nandito? Narito ka na sa wakas, President Bo. Ito ay kay President Bo, malayong pinsan, di ba? Huling nagkita tayo sa bahay ni President Bo. Nakapunta na ba si Miss Wang sa bahay ni President Bo? Ano ang relasyon niyo? Huwag mong sabihin iyan. Kahit na si President Bo ay palaging espesyal na inalagaan ako. Ang kaarawan na ito, kinansela rin niya ang kanyang schedule para lang makita ako. Talagang sobrang saya ko. Ano ang tinatawanan mo, pinsan? Wala. Masaya. Naiintindihan ko. Well, isang malayong pinsan, hindi pa nakakita ng maraming malalaking okasyon, okay lang. Ngayon ang kaarawan ko. Kumain ka lang at maglaro ayon sa gusto mo. Si Miss Wang ay talagang mapagbigay. Sa katayuan mong tulad mo, tinatrato mo pa rin ako, isang ganap na estranghero, ng napakabait. Paano ka magiging estranghero? Dahil dinala ka ni President Bo sa aking kaarawan, hindi niya ako itinuturing na tagalabas. Pamilya na tayong lahat ngayon. Huwag mong pag-usapan ang pagiging mapagbigay. Pamilya na tayong lahat ngayon at sasabihin mo pa ring walang nangyayari? Ang dakilang, Shuehai. Ikaw talaga, dakilang Shuehai. Ano ang ginagawa mo dito?
Jiang Xinfeng. At ikaw, ano ang ginagawa mo dito? Inayos ito ng kumpanya. Pinapunta nila ako upang suportahan si Wang Xinya. Ano ang sinabi mo? Ikaw si Shuehai. Yung laging hindi pumapakitang tao, ang nangungunang lyricist at kompositor. Si Shuehai. Sana si Shuehai ay makasulat din ng kanta para sa akin. Sumusulat siya ng kanta at sumikat ito. Ano bang iniisip mo? Si Shuehai iyan. Hindi siya madaling sumulat ng kanta para sa iba. Kung hindi lang sana ako nakasakit sa kanya kanina. Kung makukuha ko siya na sumulat ng kanta para sa akin, nang hindi na kailangan ng eskandalo, baka sumikat din ako. Hindi ko alam na ikaw pala si Shuehai kanina, kaya huwag mong pansinin ang sinabi ko. Kahit ako ay isang musmos na malayong pinsan, ang walang karanasan ay hindi kahiya-hiya. Ang nakakahiya ay ang magpakasaya sa pagmamaliit ng iba, para makaramdam ng kataasan. Kaya pala ikaw ang idolo ko. Maganda ang sinabi mo. Talagang minamaliit kita. Nakalimutan kong hindi ka ang naghihintay sa iba para iligtas ka. Sige, mauuna na akong maghanda. Ngayon, nandito ako sa tabi mo. Hindi mo na kailangang harapin ito ng mag-isa. Kung mapapakalma mo ang mga babaeng nag-aaway dahil sa'yo medyo pakalmahin, baka hindi na ako kailangang humarap sa kahit ano. Mga ginang at ginoo, bigyan natin ng mainit na pagtanggap si ang bituin ngayong araw, binibining Wang Xinya. Kailangan mong sakupin ang pagkakataong ito. Ito ang iyong tsansa para maging malaking bituin. Salamat sa lahat ng aking mga kaibigan sa media, at sa mga tagahanga na patuloy na tahimik na sumusuporta sa akin sa harap ng screen. Kung wala kayong lahat, hindi ako nakatayo rito. Dumiretso ka na. Sa totoo lang, ngayong araw, gusto kong pasalamatan ng isang espesyal na tao. Ang CEO ng Bose Entertainment, si Bo Xingji. Siya, ang pinakamalapit na tao sa akin. Siya ang pinakamalapit na tao sa akin. Ano? Ang pinakamalapit na tao? Kung wala ang kanyang pag-aalaga at tulong sa isang napakakompetitibong industriya ng aliwan, hindi ko makakamit ang narating ko ngayon. Anong ibig mong sabihin? Binigyan ba ni Boss Bo si Wang Xinya ng espesyal na pagtrato? Masalimuot ang relasyong ito. Walang nakakaalam ng mas mahusay kaysa sa akin. Kung gaano siya ka-gentle at maalalahanin siya. Tama na. Isang beses lang kitang nakilala. Sadyang nagpakalat ka ng mga chismis tungkol sa amin. Sige, hindi kita pinansin. Pero ngayon, sa harapan ko mismo, nagpapanggap ka pa. Masasabi mo ba ang mga kasinungalingang ito sa iyong sarili nang hindi nahihiya? Ako. Sa mundong ito, walang nakakakilala sa akin ng higit sa kanya. Ang pangalan niya ay Ruan Su. Siya ang aking asawa dati. Magkasama kami ng 4 na taon. Hindi ako sapat noong mga panahong iyon, at pinagalitan ko siya. Kaya nagdiborsyo kami. Matagal bago ko napagtanto na hindi siya isang bulaklak na inalagaan sa loob ng bahay, kundi isang malaya at matibay na puno. Kung ano man ang gusto niya, hindi niya ito hinihingi. Sa halip, nagsisikap siya upang makuha ito. Ayaw ko nang magtago ng kahit ano pa. Siya ang tanging babaeng pakakasalan ko, Bo Xingzi. Sa buhay na ito, ang pakakasalan ko. Seryoso akong mabawi siya. Tungkol naman sa mga babaeng lumalapit sa akin na may masamang hangarin, pakiusap, alamin ang inyong lugar. Matagal na kitang kilala. At sa ngayon, mukha kang pinakagwapo. Ang itsura mo ngayon ay ang pinaka-cool. Idol ko. At ang boss ko ay may kasintahan. Ang galing. Medyo pagod. Umuwi na tayo. Xingzi, Si. Pupunta tayo. Sa bahay ng magkasama. Ikaw? Gustong umuwi kasama ko? ano bang iniisip mo? Pumunta ka sa inyo at ako sa akin. Akala ko, Ang charity auction sa Makalawa na aalala mo? huling hiling ni Lolo siyempre naaalala ko. Sige, sama-sama tayo. Sige, sa Makalawa, magkita tayo doon, walang palya. Siya na naman?
Xingzi, bakit nandito ka rin? Magsisimula na ang auction, hanapin mo si lolo mo at umupo ka. Kung hindi, sasabihan ka na naman niya. Bakit ang tagal mo? May biglang nangyari sa opisina. Dapat ba? Kitang paluin para kay lolo? Sige. Sige, paluin mo ako. Ngayon pakiusap, ipakita ang unang item ng auction ngayon, ang calligraphy na Cold Maple Pavilion. Simulang tawad, $800,000. Ang panimulang bid ay $800,000. Mukhang pintura ito ni Lolo Cheng. Marunong ka pala sa calligraphy? Hindi ako marunong. Paano mo nalaman? Nakasulat naman doon. Nagbid ako ng 3 milyon. 3 milyon, isang beses. 3 milyon, dalawang beses. 3 milyon, tatlong beses. Sold! Binabati kita! Ginoo! Lahat ng kita mula sa auction na ito ay ganap na idonasyon sa mga bata sa kabundukan. Salamat. Mukhang si Lolo Cheng ay mabilis na gumagaling. Siyempre. Iyon ay ang pinakamahusay na siruhano. Si Dr. Won mismo ang nag-opera. Kung si Lolo ay narito pa, siguradong nandito siya. Dati siyang personal na pumupunta sa probinsya para maghatid ng mga gamit. At turuan silang magbasa. Siya ang pinakakahangahangang tao na nakilala ko. Susunod, ang item na ito ay gawa ng apo ni Ji Chengying, Miss Cheng Ziyin, kanyang kamay ang gumuhit, Lutes and Landscape. Ang panimulang bid para sa pinturang ito ay $80,000. Hindi ko inaasahan na marunong palang magpinta si Cheng Zin. Pero, medyo pangkaraniwan ang gawaing ito. Iyon ba ay uri ng walang personal na damdamin na pangkaraniwan? Nagbibiro ka ba? Mukha ba akong tao na naghahalo ng personal na galit sa trabaho? Totoo. Si Miss Ruan ay kilala sa pagiging patas. 500,000. 500,000, isang beses. 500,000, dalawang beses. 500,000, tatlong beses. Sold. Salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta. Nagtataka talaga ako kung anong dala ni Miss Ruan. Wala kang dinalang kahit ano, di ba? Sandali lang, makikita mo. Baka naman ito ay isang bagay na nakakahiya, na ayaw mong ipakita. Maabang iyon ay mga bagay na kahiya-hiya na hindi mo maipagmamalaki. Ang isang tulad mo, na ang mga gamit ay hindi man lang katumbas ng $10,000, ay naglalakas loob na magyabang. Bakit hindi ako maglalakas loob? Aba, Xingzi, tingnan mo siya. Tama siya. Ang kaligrapiya ng iyong lolo ay talagang mahusay. Ngunit ang iyong maliliit na daya ay wala namang dapat ipagmalaki. Susunod, mayroon tayong kay Miss Ruan Su na piraso ng koleksyon, isang pinturang pinamagatang 100 Birds Paying Homage to the Phoenix. 100 birds paying homage to the phoenix? Maaring ito ay ang kaliwang kamay na master, pintura ni Master Su? 100 birds paying homage to the phoenix ay isa sa mga obra maestra ni Master Su. Simulang bid ay 10 milyon. 10 milyon? 20 milyon? Iyon pala ay pintura ni Master Su. Ang ganda ng pintura. Ang pinturang ito ay mula kay Su Yan, si Master Su mismo. Ang kanyang mga gawa ay laging mataas ang demand, ngunit limitado ang supply, kaya mangyaring magsimula ng pagbid. Hindi ako makapaniwalang ito talaga ang kanyang pintura. Ang magkaroon ng karangalan na makita ang kanyang pintura ay isang pangarap na natupad. Siya na naman ang nangibabaw. 30 milyon. Bid ng numero 7 ay 30 milyon. May mas mataas pa? Ang galing ko, diba? 60 milyon. Bid ng numero 20 ay 60 milyon. 60 milyon, minsan. Nagbid ako ng 100 milyon. 100 milyong US dollars. Akin ang pinturang ito. Iyon ay 100 milyon? Baliw ka ba? 100 milyon, minsan. 100 milyon, 3 beses. Nabenta. Ito ay... Trabaho ko rin ito. Sa iyo na ito.
Ito rin ay gawa ni Master Su, gintong tinta, at isang pintura ng pamaypay. Ibinibigay mo lang sa akin ng ganyan? Dahil gusto mo ang trabaho ko. Ang tunay na connoisseur ay mahirap mahanap. Bakit hindi kita bigyan? Ano? Ikaw pala si Su yan? Ano? Hindi ka nagulat ngayon? Sa dami ng mga titulong yan. Makatuwiran. Bukod pa, yung painting kanina, noong lumabas. Naunawaan ko na. Ang ating munting Xingzi ay lalo kang nagiging matalino. Ngayon, ay anibersaryo ng pagkamatay ni Lolo. Paano kung mamaya, sabay tayong bumisita kay Lolo? Sige. Sabihin mo, kung hindi dahil sa lolo mo, magkikita pa kaya tayo? Oh. Bakit? Dahil ang ilang bagay, kahit paano, ay nakatakdang magkita. Hindi mo ako tinanong. Kung bakit sa araw na iyon na may bagyo, ay desperadong naghahangad na makapag-asawa. Busi, dati, ako'y hindi talaga nagmamalasakit. Ngayon, ayaw ko na ring manghimasok, dahil sa tingin ko, kung gusto mo akong sabihan, sasabihin mo. Ipinanganak akong may isang sumpa. Kung bago ako maging 18, hindi ako mag-asawa. Mamamatay ako. Hanggang kamakailan. Nalaman ko ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng aking ina. Hanggang kamakailan lang, ngayon ko lang nalaman. Ang totoo tungkol sa aking ina. Ang aking pamilya sa panig ng ina ay naniniwala sa tunay na pag-ibig, namumuhay para sa pag-ibig sa buong buhay nila. Iniwan nila ang kanilang buhay sa Diyosa ng tunay na pag-ibig. Ang minamahal ay nabubuhay ng maayos at walang alalahanin. Kung bago ang edad na 35 hindi pa nila natagpuan ang tunay na pag-ibig, sila ay mamamatay sa atake sa puso. Paano yon naging diyosa ng tunay na pag-ibig? Malinaw na demonyo siya. Ang buhay ay palaging higit sa lahat. Basta't buhay ka, may pag-asa. Kaya ang iyong ina, Siya ay palaging nagmahal ng maling tao. Baka ako hindi man lang aabot sa 35. mabubuhay ka ng mahaba. Talaga? Ruansu, sumusumpa ako kay Lolo. Na mamahalin kita magpakailanman. Hindi kita pipigilan. Ano man ang gusto mong gawin. Gagawin ko ito kasama mo. Pero paano kung siruin mo ang iyong pangako? Hayaan mo ang iyong Diyosa ng tunay na pag-ibig kunin din ako. Pagdating ko doon, makikipag-usap ako sa kanya ng maayos. Hoy, nagtatrabaho ka ba ng mabuti? May ginulo ka ba? Malinaw na mahal ko siya ng ganito. Isang bulalakaw. Baka sumasagot si Lolo. Sumasagot ang iyong ina.